good day everyone. I am Stephen D. Santosaldes from BEd 3B. And today I will going to present the Chapter 4, Rizal, the Higher Education of Rizal. Okay, so the first is Education at Ateneo. So, June 12, 1872, si Jose ay pinadala sa Manila ng kanyang mga magulang para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ang kasama niya sa mga panahong ito ay ang kanyang kuya na si Pasiano. And during this time, it was only 4 months after the execution of the Gumburza. Also, during this time, si Doña Teodora ay nakakulong dahil siya ay pinagbintangan ng kanyang sister-in-law na plano ni Teodora na lasunin siya, which is hindi naman totoo. So, ang dating pangalan ng Ateneo ay Escuela de Pia o Charity School Manila under supervision of Jesuits. So, pinamumunuan ito ng mga paring Jesuits. Ang ka-level ng Ateneo during the time ay Colegio de San Juan de Letran. Ang unang choice ni Don Francisco na school na pag-e-enrollan ni Rizal ay ang Colegio de San Juan de Letran. Kaya lang nagbago ang isip niya at sa Ateneo de Municipal na lang pinag-aral si Rizal. So, si Rizal ay muntikan nang di maka-enroll sa Ateneo ay dahil daw late na siya for registration. At ang pangalawa daw ay mukha daw siyang sakitin. That's according to their school registrar, Father Magin Fernando. Dahil sa tulong ni Manuel Burgos na pamangkin ni Father Burgos, ay nakapag-enroll pa rin si Rizal sa Ateneo. So, nung mag-register na si Rizal ay di niya ginamit ang apelyidong Mercado dahil nung time na to ay pinag-iinitan na ng mga Espanyol o mga Kastila. So, it was under suspicious and kaya ginamit niya ang apelyidong Rizal. Kaya ginamit niya ang Rizal na apelyido ay para hindi siya ma-associate kay Father Burgos. Kaya ginamit niya ang apelyidong Rizal instead of Mercado. So, Rizal was called an externo or a living out student during his days in Ateneo de Municipal. So, externo. So, ang ibig sabihin ng externo noon ay si Rizal ay nakatira sa labas ng campus o paaralan ng Ateneo. So, ang interno naman ay ibig sabihin noon ay nakatira sa loob ng campus ng Ateneo. So, ang naging first professor ni Rizal sa Ateneo ay si Father Jose Bech. So, ang Jesuit system of education encouraged a competition among children, and according to history, this style of education practiced by Jesuits give emphasis to discipline, character building, and religious instruction. So, bago magsimula ang klase at magtapos ng klase sa Ateneo de Municipal, before, pinapractice nila yung pagdadasal. At dahil nga baguhan pa si Rizal at walang masyadong alam sa Spanish, siya ay iniligay or he was ranked at the bottom of the class. Ito ay ang Carthaginian level. So, the system of education by Ateneo. So, it was divided to two groups. Merong Carthaginian at merong Roman. Ang Carthaginian ay non-border and ang Roman ay nag-board sa loob ng Ateneo. So, sa klase nila, meron silang top students. Ang top 1 dyan ay ang Emperor, top 2, Tribune, top 3 is Decurion, and top 4 is Centurion, at ang top 5 is Standard Bearer. So, dahil nga si Rizal ay mula sa externo or nagbo-boarding sa labas ng Ateneo, siya ay kasali sa Carthaginian. As I mentioned earlier that the Jesuits education encourage competition. So, itong mga ranking ay pinag-aagawan ng bawat estudyante. So, naglalabanan sila. They challenge one another by holding the ranks to answer the questions
based on the day's lesson. So, nagkaroon sila ng pagtutunggali regarding dun sa lesson na diniscuss nila during that time. So, since si Rizal ay latecomers, wala pa siyang wala pa siyang gaanong kaalaman sa Spanish. So, nag-aral siya ng mabuti. Kaya, kinonvince niya ang kanyang father na bilhan siya ng libro na pinamagatang Historia Universal by Cesar Cantu. So, saying that this is a required book in the class. So, sinabi nga na sa tatay niya na kailangan niya itong book na to para mapalawak ang kaalaman niya sa Spanish. So, his favorite book was Count of Monte Cristo by Alexander Dumas and Travels to the Philippines by Fyodor Hagor. So, aside from that, to improve his knowledge about Spanish, si Rizal ay nagkaroon ng private lesson sa Santa Isabel College during break time niya. Pagkalaan ng ilang buwan, he became an excellent student during his first year. Ang nakakatuwa dito ay na-achieve niya ang posisyon na emperor. So, na-achieve niya yung posisyon na emperor. Ang ibig sabihin ng emperor ay top 1 sa klase. So, nung second at third year si Rizal sa Ateneo ay wala namang prominent events na nangyari or naganap sa kanya. Andong fourth year na siya ay na-inspire si Rizal na mag-aral pa ng mabuti at sumulat ng mga tula. So, siya ay na-inspire sa kanyang professor na si Father Francisco de Paula Sanchez. Okay. So, mataas ang respeto ni Rizal kay Father Sanchez at kinonsider niya as his best professor sa Ateneo. So, nung nag-aaral si Rizal sa Ateneo ay nakapagsulat siya ng mga tula na ang pamagat ay Through Education, Motherland Receives Light. At Mi Primera Inspirasyon or in English is My First Inspiration. So, itong tula na to ay dedicated sa kaniyang nanay na si Doña Teodora noong birthday niya. So, 14 years old pa lang si Rizal noong naisulat niya itong mga tula na to. So, sobrang tuwang-tuwa siya. Sobra ang kanyang galak noong panahong ito dahil si Doña Teodora ay nakalaya na sa bilangguan. So, ito ang image ng Ateneo de Municipal. Okay, so tunghayan nyo. So, masasabi natin na si Rizal ay mahusay na sa pagsusulat ng tula. So, ito ang halimbawa sa kanyang mga isinulat na tula. So, una ay, In Memory of My Town. Itong tula na to ay inialay niya sa kanyang bayan na Calamba, Laguna. Pangalawa ay, Intimate Alliance Between Religion and Good Education and a Farewell Dialogue of Students. So, he excelled in all subjects and won 5 medals at the end of the school term. So, March 23, 1877, he received his degree of Bachelor of Arts with honors. Rizal studies at the University of Santo Tomas. So, after Rizal completed his education in the Ateneo, his mother wanted him to return home and look after the family business. So, according kay Teodora, marami nang natutunan si Rizal at hindi niya na kailangan mag-aral. Sinabi niya kay Pepe. So, Pepe, ikaw na lang ang mag-manage ng business natin. Total, sapat naman ang inyong mga pinag-aralan. Why? Why natatakot si Teodora sa kapakanan at kaligtasan ni Rizal? Dahil ayaw niyang mangyari kay Pepe ang nangyari sa Filipino intellectual during 1872, tulad na lang ng nangyari sa Gumburza. So, ang mga panahong ito kasi kapag ikaw ay ilustrado, may napag-aralan ka, ikaw ay malaking threat sa mga Espanyol dahil natatakot sila na sa kaalaman mo ay baka magkaroon ng revolusyon. Natatakot sila na tuliksain ng mga Pilipino, kaya ito ang malaking pangamba ni Doña Teodora.
Kaya ayaw niyang paaralin si Rizal sa Manila. So, si Rizal ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa UST. So, April 1877 ay na-enroll in UST si Rizal. At ang kinuha niyang kurso ay Philosophy and Letters. 16 years old pa lang siya nung panahong ito. Ay di pa siya sigurado kung anong course ang kunin niya. So he tried to seek guidance for Father Pablo Ramon, but since he was in Mindanao. So for her first term, he studied philosophy program. So in the following term, he decided to shift medicine. So the reason why he took medicine is to cure his mother's failing eyesight. Second is highly demand course, and third is it is advised by Father Ramon. So he returned to Ateneo to take up a land surveying course. So now let's proceed to the first romance of Rizal. So Sigonda Katigbak is a pretty 14 years old Batangueña from Lipa. But Sigonda Katigbak was already engaged to Manuel Luz. So his first romance was ruined by his shyness and reserve.